Ang iyong katawan ay gumagamit ng asukal o glucose mula sa pagkain tulad ng pasta bilang pangunahing pinagmumulan ng enerhiya. Pero kapag sobra ang asukal, maaari itong maging masama para sa iyong kalusugan. Ang mataas na asukal sa dugo ay maaaring magdulot ng diabetes na nakakaapekto sa higit sa 1 sa 10 Amerikano. May dalawang pangunahing uri ng diabetes. Ang type 1 diabetes ay karaniwang nangyayari sa mga bata at mga kabataan at iniisip na isang kondisyon kung saan ang immune system ay mali na umaatake sa katawan. Ang type 2 diabetes naman ay mas karaniwan at kadalasang nangyayari sa mga matatanda. Ito ay maaaring dulot ng masamang pagkain, kakulangan sa ehersisyo at pati na rin sa genes ng tao. Ang diabetes ay maaaring magdulot ng problema sa buong katawan, kasama na ang utak. Ang mataas na asukal sa dugo ay nakakasira sa maliliit na ugat na nagdadala ng dugo na puno ng oxygen papunta sa iyong utak. Kapag kulang ang dugo, maaaring mamatay ang mga cells sa utak na maaaring magdulot ng pagbaba sa memorya, pag-iisip at pag-unawa. Maaaring magresulta ito sa isang uri ng demensya na tinatawag na vascular dementia. Ang pagkakaroon ng diabetes ay maaari ring magpataas ng panganib sa Alzheimer's disease. Kahit na wala kang diabetes, kung mataas ang iyong glucose sa dugo na tinatawag na pre-diabetes, maaari ka ring magkaroon ng problema sa pag-iisip. Para mabawasan ang panganib ng diabetes at protektahan ang iyong utak, panatilihing normal ang iyong asukal sa dugo. Pwede mong gawin ito sa pamamagitan ng pagiging maayos sa timbang, regular na pag-ehersisyo at pagkain ng maraming gulay, prutas, fiber, mani at isda habang umiwas sa mga refined carbohydrates tulad ng puting tinapay at matatamis. Kung may reseta kang gamot para sa diabetes, siguraduhing inumin ito ayon sa utos. Sa pamamagitan ng pagkontrol ng iyong sugar level sa dugo, makakatulong ka sa pagpapanatili ng kalusugan ng iyong utak at ng iyong buong katawan